Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear. In grace my fears relieved. How precious did that grace appear. The hour I first believed. Oh, through many dangers, toils and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and it is grace that will lead me home. Yeah, how amazing, how wonderful you are. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've known less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I
kailangan mo, nauuhaw ka, iinom ka. Ang buong banal na kasulatan, ipapakita na ang Diyos ay iniugnay ito sa buhay. Kaya kung iinom ka ng tubig, pagkatapos itong pag-aaral natin, pag iinom ka ng tubig, ang maaalala mo kagad si Jesus, ang tubig ng buhay. Ayan. Pag naliligo ka, nilinis ako sa aking mga kasalanan. Pastor, kung hindi ako naliligo, tiyak naguhugas ka ng paa. Di ba? Tama pa ba? Kung hindi ka rin naguhugas ng paa, tiyak naguhugas ka ng kamay. Tama po ba? Pero kung hindi ka rin naguhugas ng kamay, palagay ko dapat ka ng ilibing. May karamdaman. Nakakatakot po yung nangyari sa Africa, yung Ebola. Huwag tayo magbiro dito. Ang projection nila by next year, 20,000 na ang mamamatay sa Ebola sa Sierra Leone, sa Nigeria, sa Guinea, nako yung mga magkakatabing yan, Liberia. Kaya nagpadala po ng 3,000 sundalo ang Amerikano para i-contain. Ngayon, may naghasik ng, tingnan nyo ang gawa ng tao, may naghasik ba ng maling pangungusap o maling balita na hindi totoo yung Ebola. So, pinatay nila yung mga doktor, pinatay nila yung mga workers. So, lalo nagkaroon ng malaking problema. So, natatakot sila dahil nag-mutate yung virus. Alam niyo kung, kanina ko lang nabasa na yung Ebola pala nanggaling, alam niyo kung saan hayop? Paniki. Dahil yung paniki pala ay delicacy sa area. So, ang suspetsya ng mga doktor o ng mga researcher at ng World Health Organization, nagmula ito sa paniki. Kinakain. So, nananahimik yung Ebola doon sa paniki. So, naisalin sa tao. So, wala pong gamot yon. Mabuti pang cancer, may gamot, pero yung Ebola, 3 araw ka lang. Dead ball ka. Tsaka madaling makahawa. Napakadaling makahawa. Sandali lang. Kaya ubos ang isang buong, maaaring maubos ang isang bansa sa loob lang isang taon. Ganito po ang nangyari nung yung, kailan ba ang bubonic plague? 1800, no? Halos sa buong Europe ay sa daan, mga patay. Kaliwat kanan. Hindi makontrol. Yung pala sa daga lang nakuha. So, tignan natin. Pag-aralan natin. Ngayon, yung tubig, kaya kapag malusog ka, gumising ka sa umaga, inom ka ng tubig, o sa tuwing inom tayo ng tubig, tandaan natin si Jesus, ang tubig ng buhay. While you need water, you need Jesus. Sa tuwing maliligo tayo, o tayo ay naghuhugas ng kamay, so God is saying to you na ikaw ay nilinis din sa karumihan ng iyong mga kasalanan. Okay, yun ang gamit ng tubig. Tignan, imbestigahan natin. Number 1, sa lumang tipan, iniutos ng Diyos sa pamagitan ni Moses na ang mga saserdote ay kinakailangan na maglinis sa paghuhugas ng tubig bago maglingkod sa tabernakulo. Yan, number 1. Gayon din, ang mga tao, kailangan silang maghugas bago sila sumamba. Okay, isa-isahin natin yung Bible verse. Exodus chapter 30. Exodus chapter 13. Nakalaya na ang bayan. Ngayon, unti-unting tinuturuan ng Diyos ang kanyang bayan bago sila pumunta sa lupang pangako. Exodus chapter 30 verse 17. Palangganang hugasan.
Sinabi ni Yahweh kay Moses, gumawa ka rin ng palangganang tanso at ng tansong patungan nito. Ilalagay mo ito sa pagitan ng altar at ng toldang tipan. Pagkatapos, punuin mo ng tubig. Verse 19, ito ang gagamitin ni Aaron, ibig sabihin ng mga saserdote, at ng kanyang mga anak sa paghuhugas ng kanilang paat, kamay. Verse 20, kailangan sila'y maghugas bago pumasok sa toldang tipanan o bago magsunog ng handog sa altar. Kung hindi, sila'y mamamatay. Okay, verse 21. Kailangan ngang maghugas muna sila ng mga paa at kamay upang hindi sila mamatay. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang mga lahi habang panahon. So, parang ito. Tanso, tapos tanso din, may tubig. So, bago pumasok sa lugar ng kabanal-banalan o yung tabernakulo, wala pa yung templo. Tabernakulo pa lang square, tapos bago sila maglingkod doon at magsunog ng kamanyang o yung mga handog, they will wash their hands. Okay? Ibig sabihin yon, pinapaalala sa kanila na sila'y dapat maghugas o magsisi ng kanilang mga kasalanan. Yun po ang ibig sabihin nun. Yun ding mga sasamba ganon, pati paa. Biro niyan, pati paa. Kamay. Yan ang gamit ng tubig. Okay, tingnan pa natin yung ibang Bible verse. Sa Leviticus 11, alam natin ang aklat ng Leviticus ay para sa mga lingkod ng Diyos. Pagkatapos ng Exodus ay Leviticus chapter 11, verse 44 to 45. Basahin natin umpisa sa verse 41 na lang. Lahat ng malilit na hayop na nagsasama-sama ay marumi at huwag ninyong kakanin. Maging ito'y gumagapang sa lupa o naglalakad na may 4 na paa o higit pa. Huwag ninyong hihipuin ang anumang hayop na karumal-dumal. Kayo'y mahahawa nila. Kaya ko po binasa yung verse 41 dahil lahat ng karamdaman ngayon na nakamamatay, na nakakatakot, ay galing lahat saan? Hayop. Kasi yung mga hindi naman dapat kainin, kinakain. Katulad nga, sabi ko ng Ebola, saan? Sa panike. Saan ba nakuha yung MERS? Alam niyo yung MERS? Yung Middle East na sakit na 3 araw ka din, o 1 linggo lang patay ka rin. Sa camel, sa hayop din. Saan ba nakuha ang karamdaman na HIV o AIDS? Saan? Unggoy. Oh. Kaya minsan, pag sinabi ng Panginoon, huwag mong kakanin, there are some talagang, kaya, well, of course, sabi ng Panginoon, lahat ng bagay na itinalaga sa Panginoon ay mabuti. Bakit naman yung nanahimik na paniki, kinuha mo pa doon sa mga kuweba para kainin lang? Bakit ba doon sa Hong Kong o dito sa Ongpin, bibili ka ng chonggo, tapos tatapyasin yung bao na buhay, kumakisay-kisay, tapos i-istrohin mo yung utak? Bakit ba pati yung mga ipinagbabawal na bahagi ng hayop ay ginagawang delicacy? Katang isip na lang. So, anong karamdaman na nangyayari? Well, anyway, ganun yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang bayan. Now, Leviticus chapter 11, verse 44, iingatan ninyong malinis ang inyong sarili, sapagkat akong si Yahweh, ang inyong Diyos ay banal. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo.
Dapat kayong maging banal sapagkat ako'y banal. Now, bakit dapat maghugas yung mga saserdote? Bakit dapat maghugas bago sumamba? Dahil ang Diyos namumuhi sa iyong kasalanan. Okay, tingnan nyo to. Sa Old Testament, bago natin maintindihan kung ano ang binyag, hindi na-appreciate ang binyag sapagkat ginagamit ang lohika. Pero ngayon, pabayaan natin ng banal na kasulatan magsalita sa atin. Ang una kong kinuha sa inyo, ang kahalagahan ng tubig sa paglilinis ng kasalanan o simbolo ng paglilinis ng kasalanan. Karaniwan niyang ginagamit. Pero ang ginawa sa banal na kasulatan, ipinakita sa bayan ng Diyos na ang tubig ay paglalarawan o anino ng paglilinis ng kasalanan ng tao. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Diyos, siya ay banal at kayo dapat maging banal bilang aking bayan. Paano ako makakaharap sa Diyos na banal? Paano? Dapat ako muna ay maglinis. Sa ating kapanahunan, ito mapalad nga yung mga Romano Katoliko dahil hindi ko nga nagagawa pa yun no, hanggang ngayon. Na yung ito ay nandoon sa may pintuan, isasawsaw mo yung iyong kamay sa tubig, di ba? Sa inyo ng mga Romano dati, di ba? Sana hindi mawala yun. Tapos, pag sawsaw mo, inaalala mo ang iyong binyag na ikaw ay nilinis sa iyong kasalanan, hindi dahil sa tubig, kundi sa binyag. At ikaw ay nag-aalatanda na nagsasabi na yung aking binyag, ako'y nakiisa sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Yung tubig, tingnan nyo, yung tubig, ang tingin natin ordinaryo, pero ginamit ng Diyos na pamamaraan. Okay? Napakahalaga ito. Pamamaraan na kapag isinama mo sa salita ng Diyos, ay nagiging isang pamamaraan ng biyaya at kagandahang loob ng Diyos. O means of grace. Okay? Tubig pa lang yung pinag-uusapan natin. Okay, tignan pa natin. Ganun din po yung chapter 19 ng Leviticus. Ang sabi ng ating Panginoon, sinasabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal. Hindi po pwede na hindi tayo, bago tayo humarap sa Panginoon, hindi tayo banal. Wala kang ganun, anak, meron na. Now, ano sa ating panahon ngayon, anong ginagawa nating paraan? Yung confession and absolution. Yung preparasyon natin. Sa inyo na nagsisimba tuwing napapansin nyo si pastor, sabihin ko sa inyo, halika lumapit tayo sa Diyos. Pero ang eto gagamitin ko na to sa isang linggo. Mga minamahal, lumapit tayo sa Diyos. Pero ang wika niya, ako'y banal, magpakabanal kayo. Kaya ka mararamdaman mo, nako, hindi ako banal, mamamatay ako. Tapos sasabihin ko ngayon, sabi ni Propeta Isaiah, hali kayo. Lumapit kayo. Gaano man karami ang iyong mga kasalanan, handa akong patawarin kayo. Yun ang preparasyon. Yun yung paghuhugas sa Old Testament. Hindi pwedeng pumunta sa altar, hindi ka po pwedeng maharap, mamamatay ka. Kasi talagang ininsist ng Diyos yan na hindi tayo makakalapit sa Diyos Ama maliban na makita natin na tayo ay nagkasala at kulang na kailangan natin ng kapatawaran ng kasalanan sa pamagitan ni Jesucristo. Si Jesus na namatay sa krus, si Jesus na ipinako sa krus, si Jesus na namatay at muling nabuhay. Siyang umago at tumubos ng ating mga kasalanan. So yun yung paghahanda. Noong Old Testament, yung tubig. Ngayon, yung confession and absolution. Isang pamamaraan ng biyaya ng Diyos. Ang tawag doon ay the ministry of the office of the key.
o ang pamamahala ng susi ng pagpapatawad at di pagpapatawad. Okay, ganyan din po yung marami pang bagay sa Old Testament. Doon sa Ikalawang Hari 5:11, hindi nyo na po natin pabasahin yan, sina Aman. Naalala nyo yung sina Aman, meron siyang ketong. Ngayon yung katulong niya o kasambahay niya, ang sabi doon sa haring Naaman, ang aking pong, ang lingkod po ng Diyos na Elisha ay pwede po kayong lumapit po tayo sa Diyos sa pamagitan niya. In other words, nagpapatotoo si Elisha na po pwede. So, inilapit. So, ang utos sa kanya ni Elisha, pumunta ka sa ilog. 7 beses kang lumublob. Ano nangyari? Siya ay nalinis. So, sa makatuwid yung tubig, kung ordinaryong tubig lang, kaya sabi nga ni Elisha, sabi nga ni Naar, ibig mo sabihin, nagpunta pa ako, naglakbay pa ako dito, para lang lumubog sa tubig. Ang dami naman dagat, ang dami naman tubig doon sa aming kaharian. Actually, yung tubig at yung salita. Yung tubig at pangako ng Diyos. Okay? Yung tubig, ordinaryo. Halimbawa, may sakit ka. Okay, ano yung masamang pakiramdam mo? Ipag-pray mo yung tubig, tsaka mo inumin. O kung meron kang problemang malaki, yung tubig magpapaalala sa iyo, sabi ni Jesus, ako ang tubig ng buhay. Of course, si Jesus, sabi niya, ang buhay, yung tubig galing din sa Panginoon. So, inumin mo, i-bless mo, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, inumin mo. Baka, it can happen. Ang point ko ay dalawa na. Ang tubig sa Old Testament, in the whole Old Testament, normal na ang tubig ay ginagamit sa paglilinis ng kapatawaran ng kasalanan. Normal na yon. Tubig na kasama ang pangako ng salita ng Diyos. Okay? So, pagpunta mo sa Old Testament, halimbawa, mamaya pupunta tayo. Pag sinabing ganoon, bilang Hudyo, alam ko yon. Kasi sa aking mga ninuno, ang tubig, nakikita ko sa mga saserdote, sa mga Levitiko, na sa tuwing papasok sila doon sa lugar ng kabanal-banalan, kailangan silang maghugas at maglinis ng kanilang mga kasalanan. Ngayon sinabi ni Juan Bautista, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo. Yung word na pagbautismo, gamit ng tubig. Tingnan natin mamaya. Okay, punta na tayo doon sa number 2. Sa bagong tipan, karamihan ng mga tradisyon at kaugalian sa lumang tipan tungkol sa paggamit ng tubig ay bahagi ng araw-araw na buhay ng mga Hudyo. So in other words, dito man ang focus. Yung araw-araw na pamumuhay, in other words, the Jews as a unit, pag sinabi kong as a unit, as a family, 12 tribo yan. As a unit, as a family. Yung tubig, spiritual na yan. Kaya sa araw-araw ng kanilang pagsubasalok sila ng tubig, yung balon ni David sa Jerusalem, yung balon ni Jacob, yung mga ganyan, yung ilog ng Jordan, yung balon sa Bethsaida. So ngayon maintindihan nyo sa lumang tipan, yung role ng tubig. Na kapag ang tubig ay sinet aside o isinantabi mo at itinangi at isinama ang salita ng Diyos, na sa salita ng Diyos ay may pangako at ito'y utos, nagiging iba.
Sa mga Hudyo, ganun yun. Araw-araw, bago pumasok ang templo, hugas. Paa, kamay. Yan din ang dahilan bakit sa bahay ng mga Hudyo may tapayan. Bago ka pumasok sa mga Hudyo, bukod sa healthy, no? Bukod sa kalusugan, dahil ang Diyos ay tagapagtaguyod din ng kalusugan, na nakasandalyas ka lang kung ano-ano yung nahahagip mo dyan, bago ka pumasok ng bahay, naguhugas ka. Kasama na rin ang paghuhugas ng kamay. Papasok sila sa loob ng tahanan. Kaya ang turo sa eskwela, bago ka pumasok ng maghugas lagi ng kamay. Pero ito spiritual. Pag Hudyo ang kausap natin, pag ikaw ay naghuhugas ng kamay o ng paa o naliligo, ang nasa sa isip mo ay ang paglilinis, ang kapatawaran ng kasalanan na tinatanggap ko sa pamagitan ng pananalig sa Kristong darating. Yan ang mga simbolo niyan. Kaya, hopefully, hindi ko na uulitin to sa mga susunod sa inyong, by the way, ang dami kong tinignan na website, ang dami kong binasang libro para maitulang to. Wala akong nakita, isa lang ang nakita ko na nagturo, isa pang dokumento ng Wisconsin Lutheran Church. Na yung dokumentong yun, hinango nila noong 1800 pa. In-explain kung papaano ang gamit ng tubig sa lumang tipan. Wala akong nakita. Kahit sa mga librong matatagal ko nang binabasang madalas, wala pong nagpaliwanag ng katulad nito. Kaya it took me kanina, o kahapon pa, na talagang sabi ko, Panginoon, bigay mo naman ito pala yung susi, yung tubig, sa explanation sa binyag. Kaya ang una nating leksyon, ang gamit ng tubig sa kabuuan ng kasulatan. Okay, let's go forward. Sa number 2, sa bagong tipan, karamihan ng mga tradisyon at kaugalian sa lumang tipan tungkol sa paggamit ng tubig ay bahagi ng araw-araw na buhay ng mga Hudyo. Ginagamit ang tubig sa paghuhugas sa paglilinis ng maraming inuman, saro ng mga sisidlan at mga higaan. Okay, tingnan niyo yung Marcos 7, 1-4. Just to give you an example na papaano yung lumang tipan ay pupasok sa New Testament. Ito na po yung susi sa salitang baptiso o paghuhugas. 7 verse 1-4. May mga Pariseo at ilang eskriba galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ang ilan sa mga alagad ni Jesus na kumakain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Verse 4. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo sa kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, close open parenthesis, at mga higaan. Okay? Now, kung may sarili kayong Bible, yung word ditong paghuhugas ng mga inuman, sa verse 4, at doon sa sinasabing bago mo na yung mga pagkain galing sa palengke hinuhugasan, that word ay baptizo. Baptizo. Kung saan ang galing yung salitang bautismo. Sa Greek ay baptizo. So in other words, yung gamit ng tubig sa Old Testament, pagdating sa development ng
ng New Testament ay ginamit sa Greek o ang equivalent nito ay baptizo. Paggamit ng tubig sa paghuhugas. Ng saro, ng inuman, pati ng higaan. Okay? Pati yung paghugas ng kamay. Ganon ka-strict ang mga Hudyo sa gamit ng tubig o ang tawag dito ay the ritual of washing o cleansing. Mahalaga sa mga Hudyo yan. Kasi yung salitang, ako ang Diyos na banal, magpakabanal kayo. So every time they wash their hands o maligo sila o ng paa o pumunta sa templo, ang nasa isip nila yung kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sa pamagitan ng Kristo darating. Napakagandang mga anyo kung paano ginawa ng Diyos na makarating ito sa ating kapanahunan ngayon. So number 3, kung gayon, sa lumang tipan, inilalarawan ng paghuhugas sa tubig bilang espiritual na paglilinis. Ang Diyos ay banal, ibig sabihin, siya ay namumuhi sa kasalanan. At maaari lamang makalapit ang makasalanan sa Diyos sa paglilinis ng dumi na likha ng kasalanan. Kailangan para maging banal ka, linisin mo muna ang iyong kasalanan. Sa pamagitan yon, magiging katanggap-tanggap sa Diyos o nagiging banal ang dating makasalanan. Sa makatuwid ang kahulugan ng salitang banal ay pinawalang sala at kinahabagan. So, yun ang kabuuan ngayon ng ibig sabihin ngayon ng spiritual meaning ng tubig sa New and Old and New Testament. Now, let's go forward and say, papaano yon sa number 4. Kaya nga, ang gamit ng tubig sa paghuhugas ng marumi at paglilinis sa kasulatan ay madaling paraan upang mapaabot ang mensahe ng paglilinis ng kasalanan. So, Jesus used that. Okay? God used that. Pero ganun pa man, sa Old Testament ay, yung number 6, tignan nyo na, yung number 5. Sa Old Testament, meron ng sinabi ang Diyos tungkol sa binyag. Although wala pa yung salitang baptizo, dahil sa New Testament yon. Pero tignan natin itong Ezekiel 36. Sige, tignan natin Ezekiel 36. Sa Ezekiel 36, verse 24 to 27, kung may sarili kayong Bible, bilugan nyo na yan, magmarka ka doon sa harapan ng Bible mo, sapagkat itong Bible verse na ito ay bihirang-bihira na nalalaman at nakuha ko lang ito, sabi ko again, sa lumang dokumento, kung papaano inilarawan sa lumang tipan ng pangako na sa binyag ay may kapatawaran ng kasalanan. Verse 24 and 25. Titipunin ko kayo sa iba't ibang bansa. Teka muna, umpisa natin ang basa sa 22 para makita natin yung context. Si Ezekiel ang kausap ng Diyos. At ang sabi ng Diyos kay Ezekiel ay ganito. Verse 22. Kaya sabihin mo sa Israel na ito, ang pinasasabi ko, lahat ng ginawa ko ay hindi dahil sa inyo, mga Israelita. Kung hindi sa banal kong pangalan na inyong inilagay hamak sa mga lugar na pinagtatampunan ko sa inyo. In other words, God is saying, hinamak ninyo ako nilapastangan kasi yung pangalan ko, nilapastangan ninyo. Yan ang sinasabi ng Diyos kayo. Kasi by the way, sa mga teachers sa para lang pandinggo, yung Exodus 12 na inyong lesson, kung ako kayo, seryoso,
Pag-aaralan ko itong mabuti. It took me at least 2 weeks. Kasi yung unang week, salamat sa Panginoon bumagya, yung 2 weeks, binalikan ko, talagang inedit ko ulit at sinasabi ko, napakagaling mo, Panginoon. Magaling kang mag-set up. Ngayon, maliwanag na ang bayan ng Diyos na kanyang mahal na mahal, nung iligtas niya, binigyan niya ng mga papaano siya aalalahanin sa araw-araw ng kanilang buhay kasama yung tubig. Abay, nilapastangan ng Israel. Winasak niya yan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon kay Ezekiel, verse 23, ipapakita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan na nalapastangan sa harap ng mga bansa. Ang malaking kasalanan ng mga Kristiyano, ng mananampalataya, ay lapastanganin mo siya sa uri ng iyong pamumuhay. Na yung yung kapatid mo, yung tatay mo, nanay mo, anak mo, nawalan ng pag-asa sa Diyos dahil lamang sa maling uri ng pamumuhay natin. Ikaw, tatay, nanay, tandaan mo yan. Ito magiging paksa natin na dinesisyonan po namin kanina na magiging paksa natin sa Reformation. At kanina ko rin nalaman sa mga binasa ko na si Dr. Martin Luther pala, ang kanyang puso at damdamin ay sa mga bata. Hindi po siya mapalagay sa nakita niyang spiritual na kalagayan ng mga bata dahil sa nanay at tatay na walang alam sa Biblia. Kaya lumabas po ang small catechism. So, nanay at tatay, kung hindi mo tinuturuan ang iyong anak, ikaw na ang pinakakawawa. Yung Sunday school, akala natin yung paaralang pandinggo. At least masasabi ko sa Panginoon, we tried ha. Meron kaming linggo ng Sunday school ng umaga, meron po kaming Sunday school ng gabi. Meron pa po kaming paaralang pandinggo. Kung hindi mo gagawin yan sa iyong anak, lalo na ikaw tatay, nanay, hindi ikaw ang magtuturo. Ito na, nalapastangan sa harap ng mga bansa. Makikilala ng lahat na ako si Yahweh kung maipapakita ko sa kanila ang aking kabanalan. Doon sa Exodus 12, pinakita niya yung kanyang kabanalan. Nilampaso niya ng pamagitan ng 10 kababalaghan o minsan ang tawag ay salot. Kaya yung Ebola, yung AIDS, yung dengue na hindi matapos-tapos, at ngayon bumalik uli ang TB. Dati wala na halos ang TB sa mga Pilipino, nag-mutate dahil sa hindi pag-inom ng tamang gamot. Nakaramdam lang ng tamang pakiramdam, hininto ang gamot. So nag-develop ang bagong karamdamang TB. Pati antibiotic, na magalang ngipin, ayaw pumunta sa dentista, libre naman doon sa center, uminom ng antibiotic, nawala lang ang maga, ayaw nang mag-antibiotic, hindi tinapos ang antibiotic, so may bagong klase na virus na naman o bakterya. Ganyang katigas ang ulo ng tao. Mas lalo sa larangang espiritual. Kaya makikita ninyo sa kabuuan ng bayan ng Diyos, pinaulit-ulit natin ito para ipaabot sa atin na gumawa ang Diyos ng mga pamamaraan para sa araw-araw ng ating buhay. Katulad ng tubig, maalala mo siya na kailangan ka maglinis ng iyong mga kasalanan. Hindi lamang isang beses sa linggo, kundi sa araw-araw ng ating buhay. Ganyang kahalaga ang binyag o ang tubig. Okay, let's go forward. Tingnan niyo yung verse 24. Tingnan niyo ang pangako ng Diyos sa bayang lapastangan. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan
Take note, verse 25. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Okay, tingnan nyo. Ano ang gagawin ng Diyos na paglalarawan niya? This is symbolism. Ang tubig, ginamit niyang lilinisin niya ang kasalanan ng bayan. Ang ginamit niya ay ang tubig. So, mga dito sa puntong ito, pwede tayong magkaroon ng conclusion. Ang binyag, yung tubig, paggamit ng tubig sa binyag, ay hindi imbento. Kung bakit ngayon itinatag ng Diyos ang binyag, ay isang napakalaking aral na ikaw, ako, na nabinyagan, ay sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kung sasabihin ng tao na ang paghahandog ay nakapagpapatawad ng kasalanan, wala siya sa aral at turo ng Panginoon. Ngayon, wag mo naman siyang ikondina, at hindi naman natin kinukondina, naaawa lang ako sa mga bata na dahil sa kamangmangan ng magulang, ipinahintulot niya na ang sariling isip, ang sariling puso, sariling pamamaraan, hindi ang sinasabi ng banal na kasulatan na sa tubig, pag isinama mo sa pangako ng Diyos, ay may kapatawaran ng kasalanan. Okay, tuloy natin. Paano ginamit at inilarawan ng salita ng Diyos ang bayang suwail at lapastangan sa Diyos? Paano niya nilarawan yun? Mga taong suwail, di ba? Ano ang sinabi ni Yahweh na kahulugan na wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay? Pag sinabi niya wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay, ano? Paglilinis, again, no? At pagkatapos, ano ang ibubunga ng paglilinis sa pamagitan ng tubig? Kayo'y magiging banal. Akatanggap-tanggap sa Diyos. Okay, number 6. Sa pasinayan ng paghahanda, pupunta tayo sa lumang tipan, sa bagong tipan. Sa pasinayan ng paghahanda sa katuparan ng pangako ng pagdating ng Kristong Panginoon, si Juan na anak ni Zacarias, ang pinili at itinalagang propeta sa pagdating ng paghahari ng Diyos. In other words, dadating si Kristo, may maghahanda ng daanan ng pagdating ng Kristong Jesus. Magpapasko na. Kukunin natin ito sa Advento. Now, sino yon? Yung maghahandang yon. Sa Lucas 1:13 to 36, ito ay si Juan Bautista. Okay, tingnan nyo ngayon yung verse 7. Basahin mo ngayon ng Matthew 3:2 to 3. Madali mo ngayon maintindihan yan dahil sa background na napag-aralan natin sa gamit ng tubig sa lumang tipan. Tandaan ninyo, si Juan Bautista ay nangangaral at nagtuturo. Ang kausap niya ay mga Hudyo, hindi mga Hentil. Mga Hudyo ang kanyang kausap, maalam sa gamit ng tubig. Okay, tingnan nyo. Basahin natin. Mateo 3, talatang 2, 3. Okay, babasahin ko po. Babasahin ko na sa number 1, verse 1. Nang panahong yun, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Verse 2, sinabi niya, pakinggan niyo po ito, pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin nito, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, handa ninyong daraanan ng Panginoon, ituwid
tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Okay, so alam na natin, nangangaral, sabi niya, magsisi kayo ng inyong mga kasalanan. Now, tignan niyo yung Marcos chapter 3. Makikita niyo naman doon, kaakibat noon, Marcos chapter 1, verse 4. Marcos chapter 4. The same story, the same situation, pero sa pananaw ni Marcos ay napakahalaga. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Ang pagsisisi ng kasalanan at paggamit ng tubig, pagbabautismo rito ay baptizo, use of water, washing, cleansing, by dipping, by immersion, by washing, o use of water. Pag sinama mo sa salita ng Diyos, sa kapatawaran ng kasalanan, iba na ang meaning. Okay, tandaan natin, yung binyag ni Juan Bautista ay hindi po katulad ng binyag na itinatag ni Jesus sa Matthew 28. Okay? Ibang-kaiba yan. Ang tawag niya paghahanda sa pagdating ng Kristo. So magsisi at papaano yung pagsisisi mo? You go and use the water bilang katibay. So hindi umaalis si Juan bilang mabuting Hudyo na gamitin ang patsimula't simula pa na alam ng bawat Hudyo na ang tubig ay nakakapaglinis ng kasalanan kasama ang pangako ng salita ng Diyos. Okay? Maliwanag po ba yun? Okay, very good. Now, kung gayon, ano ang gamit ng salitang pagpabautismo sa mga talata? Baptizo o washing? Okay, dito ko po tinatapos yung ating leksyon. Next meeting po natin, yung doon na, dito tayo sa salitang pabautismo, baptizo na. Ito background pa lang ng gamit ng tubig. So, hindi pwede ka magbautismo sa hangin. Di ba? When you say you baptize, you use water. But the word baptism o cleansing o washing sa New Testament, okay, bibigyan ko kayo ng example. Titus 3:5. Titus 3:5. Titus 3:5. Susunod sa ikalawang Timoteo. Okay. Titus 3:5. Tayo iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kung hindi sa kanyang habag sa atin. Naligtas kayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Yung pong word dito ng luminis sa NIV ay washing. Washing. Sa NIV o King James Version. Sino may King James Version? May pakitingnan mo nga sa iyong 3:5 King James Version o NIV. Sino may NIV dito? May NIV kayo? Kasi napakahalaga ngayon. Nakikita niyo yung kabuuan, Hindi ko pa nga inumpisahan sa Genesis. Sa Genesis, nandun na rin yung tubig. Kung paano ang Espiritu Santo ay lumakad sa ibabaw ng tubig. At pinaghiwalay ng Diyos ang tubig sa langit at ng tubig sa lupa. Mga anak, ganito, mga minamahal ko kay Kristo Jesus, take note natin to. Kung ganitong kalalim at kalawak
At nung 2,000 libu-libong taon, ipinakita ng Diyos ito sa sangkatauhan. At dumating ngayon sa ating kapanahunan, yung iyong pananampalataya ay hinubog at pinanday ng napakahabang kasaysayan para sabihin lang sa iyo ng Diyos na mahal ka niya at handa siyang magpatawad ng lahat ng iyong mga kasalanan at handa ka siyang bigyan ka ng bagong buhay. Ngayon, kung lalapastanganin pa natin yan, ay anong sabi? Anong sabi? Okay. Babasahin ko po sa inyo sa King James Version ng 3:5. Ay. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Yung gamit po dito ni Apostol Pablo ng washing, nasa isip niya bilang isang tunay na Hudyo at isang Pariseo, yung kinuwento at napag-aralan natin from the very beginning ng gamit ng tubig. Kaya sa binyag ngayon, itinatag ni Jesus ngayon ang binyag. Yun ang leksyon natin sa isang linggo. Okay? Sige po. Hindi, ikaw, ako, sumasablay. Okay? Lahat tayo sumasablay. Yun yung isang pag-aaralan natin. Anak, advance masyado yung tanong mo. Sa lesson 2, baka makuha natin yan. O lesson 3. Meron talagang taong sumasablay. Kaya araw-araw, sa pag-inom natin ng tubig, araw-araw, sinasabi natin, Lord, have mercy. O oras-oras, Lord, have mercy. Kaya ang sabi ni St. Paul, kung ako tatanungin nyo, gusto ko nang mamatay. Nang makalaya na ako sa katawang ito, nagdudulot sa akin ng kamatayan. Kasi itong katawang ito hindi pa nababago eh. Yung kaluluwa natin, tsaka yung Espiritu Santong nasa sa atin, perfect yon. Pero yung katawang ito, pasingit-singit. Yun yung sablay na tinatawag. So si Apostol Pablo, meron din ganong karanasan. Okay? Pero sa ganung paman, Arman, ang sagot pa rin ng Diyos, anak, mahal pa rin kita kahit sumasablay ka. Pero anak, iba naman yung sablay kasi, yung parang sablay, di ba? Pero hindi mo naman dating nagagawa. Pero yung ganun na, hindi lang sablay eh. Kung hindi, bumalik doon sa lumang pagkatao. Okay, kukunin din natin yon yung papaano nawawala yung bisa noon. Okay, meron pa ba tayong okay, pero mabuting tanong mo anak. Yun ang practical na sasagutin natin sa isang linggo. Okay, tumayo tayong lahat at tayong manalangin. O dakilang Diyos sa mga makapangyarihan, salamat po. Binigyan mo kami muli ng isang aral na lalong nagpalinaw na yung aming pong binyag sa paggamit ng tubig ay hindi lang pala bago, kung hindi doon pa sa libu-libong taon ay ipinakita mo na itatatag mo ang isang institusyon upang kami na mga makasalanan araw-araw, oras-oras, makakalapit sa iyo. Na sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo,
na ginawa niya na akuin, bayaran ang aming mga kasalanan, ay sapat na nahugasan ang lahat ng aming mga pagkakasala. Kaya ang dalangin namin sa araw-araw, papanatilihin kami sa kadalisayan ng pangunawa tungkol sa magandang balita. Nang sa gayon, hindi kami mapahamak. Ama, dinadalangin ko po sa iyo ang iyong mga anak na nandito, lalong-lalo na sa kanilang hinaharap na hamon at suliranin. Tulungan mo sila. Samahan mo sila. Ingatan mo sila. At sa aming pong pag-uwi, kasama ng iyong mga banal na anghel, ihatid mo kami sa aming sari-sariling tahanan at ipahintulot na maranasan namin ang kapahingahan ng aming katawang lupa. At bukas, muli ka naming mapaglingkuran. Muli ka naming mapapurihan. Dinadalain ko sa iyo ang may mga karamdaman at kapansanan, kalutulad ni Abeng. O Panginoon, maawa at mahabag ka kay Abeng. Sa lahat na may karamdaman, ipatong mo po ang iyong mapagpalang kamay. Ibangon mo ang lahat na may karamdaman na naririto na hindi man lang kumikibo. Sa pangalan ni Jesus, madama nila ang iyong mapagpalang kamay. Haplusin mo at tanggalin ang kanilang karamdaman. Dinadalangin ko din sa iyo, O Panginoon, yung aming mga kapatid na sinalanta ng bagyo, mahabag at maawa ka sa kanila. At Panginoon, kilala mo naman po kami, yung pong aming mga pangamba, takot, tanggalin niyo po. Ito po ang aming dalangin at pagsamo sa pangalan ni Jesus na nagturo sa amin manalangin ng Ama namin na amin pong aawitin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyo. Tanggapin natin ang bendisyon ng Panginoon, ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo ngayon at magpakailanman. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.